Okay, good day everyone. Today meron akong papakita sa inyo. Actually, ito yung dapat na ginawa ko pa nung I think that it was 2019 or 2020. Nung active pa ako na nagvo-vlog regularly. Meron kasi dito sa Malolos, merong 3 overpass na kung saan dapat ay ginagamit para tumawid yung mga estudyante at yung mga kailangan tumawid. During the pandemic days, napansin ko na merong na turnover na project, yung overpass nga. Pero habang nagsushoot ako noon sa overpass at tinitignan ko yung traffic, nagta-timelapse ako noon, napansin ko na yung elevator ay walang laman. So ngayon ay may issue tayo sa mga ghost project. And actually nakafocus yung ating investigation sa administration ni Bongbong Marcos at sinasama rin yung administration ni Duterte. Pero etong project na to it was started, siguro ginagawa na to ng 2014 pa, which is hindi pa si Marcos at Duterte ang Pangulo. So hindi ko naman sinasabi na ito ay naging corrupt na sa tingin ko naman ay nung panahon, sabi nila yung panahon daw ni Pinoy ay kaunti lang yung corruption, pero meron pa rin, dahil according dun sa isa sa mga member ng ICI ay nung dumating sila, sinubukan niya itong pa-stop dahil lahat ng meeting noon ay ginagawa nila sa opisina ng DPWH. So I guess talagang sa DPWH Bulacan nandun na yung corruption, dahil ngayon ipapakita ko sa inyo na noon pa mang panahon ng 2014 ay nandun na yung ghost project, or sabihin man natin na i-deliver naman yung overpass, na naibigay naman yung overpass at nadadaanan naman siya magpahanggang sa ngayon. So kung iisipin mo 2014, 2025 na ngayon, so it's 11 years na. Hanggang ngayon naman ay may dumadaan pa din sa tulay na yan. Pero hindi kumpletong nagawa kung ano man yung nakadesign at that time. Kasi ipapakita ko sa inyo na yung supposedly na design nitong overpass na to, 3 to isa dito sa may bandang Centro Escolar University. Traffic lang ngayon kasi dahil dito sa ginagawa din ng DPWH na water interceptor daw, na pinagmamalaki noon ni Bryce Hernandez, Hindi namin alam kung paano talaga to gagana. Sa tingin ko ay kinukuha lang nila yung idea ng BGC, pero hindi ko alam kung dahil sinabi din nila sa Senate hearing na substandard lahat ng project ng DPWH. So hindi ko alam kung ito bang ginagawang water interceptor na to ng DPWH Bulacan ay talagang gagana. Ibig sabihin ay makakakatch ba talaga sila? Dahil itong project na to, mahigit sa 1 taon na namin tong problema, dahil dito sa project na to ang dami ng traffic, ang dami ng naging issue ng mga motorista, sakit ng ulo, dahil eto, tingnan nyo po kung ganong kahaba, ganong katagal yung iintayin mo bago ka makaproceed dun sa pupuntahan mo. And nag-stop and go kasi hindi ko alam kung anong reason ng mga traffic enforcer dito sa Malolos, bakit kailangan nilang stop and go, bakit kailangan ipunin, padaanin. Kasya naman ang 200, at least kikilos, gagana kahit na
sabihin natin tig one way, no? Kahit sabihin natin na isang papunta, isang pabalik yung dadaan, at least kahit papaano ay kumikilos. Hindi katulad nito. Nakista ka dito, no? Nakista ka dito sa paghihintay. At hindi mo alam kung anong oras ka talaga makakadaan. Ang dami ng aksidente rin na nangyari dito sa ganitong klaseng sistema ng traffic management, no? At ito'y pinanawagan na ng maraming Maloleño sa Facebook page ng Malolos, pero tila hindi pa rin nagagawa ng solusyon itong bigat ng trapiko na to, no? Sabi ko nga, sobrang tagal, no? Kaya kung nakikinig man si Secretary Dizon o nanonood man si Secretary Dizon ng vlog na to ngayon, sinasuggest ko na sa mga susunod dapat na proyekto ng DPWH, sana isama sa mga requirements na dapat yung contractor ay willing magtrabaho ng 24 oras para tapos kagad yung proyekto. Hindi minsan makikita mo yung mga gumagawa nag-cellphone lang, di ba? Tapos yung gumagawa, biro mo ang laki-laking proyekto, ang gumagawa 4 na tao lang. Paano matatapos yan? Pag ganyang klase yung manpower na gumagawa, paano matatapos tong proyekto na to? So ibig sabihin naabutin pa to ng 2 taon, ha? Ang biyahe ng Malolos to Malolos 2 oras. Aray ko. Okay, anyways, ngayon ito madadaanan na natin yung sinasabi kong ghost elevator na wala, ginawa na lang tambakan na itong isang gumagawa ng mga railings dito. Kung mapapansin nyo to, ito, kung mapapansin nyo yan, dyan dapat nandyan yung elevator. 2 yan, isa yun nandun, isa yun nandito. 2 elevator yan, pero tingnan nyo, dahil hindi gumagana, 2 yan laman yan, walang ilamang yung elevator na yan. So hindi yan gumagana since the time na dineliver na yan. Sinabi nila sigurong completed yan, pero never gumana. So that's yung number 1 na overpass ng DPWH Bulacan. So meron pang 2 pa. Yung isa ay nasa gawin ng Bulacan State University. At pag nakadaan tayo sa mahirap na traffic na to ng Malolos, ay mapapakita ko sa inyo kung dun ba sa BSU ay meron bang ghost elevator din. Ibig sabihin originally nakadesign siya, no? Originally nakadesign siya na merong elevator. Para saan yun? Para yung mga senior na nahihirapan umakyat, kasi medyo mataas din para yung mga senior citizens na nahihirapan umakyat dahil sa taas ng hagdan, ay pwede, no? Pwede na mag-elevator. Pero dahil walang elevator, and stop and go, kahit ko konti-konti lang naman yung dumadaan, pero stop and go, no? Shoutout sa inyo kuya, shoutout sa inyo mga traffic enforcer. Sana mapag-aralan nyo na hindi talaga gumagana yung stop and go dahil naiipon lang yung sasakyan. At hindi ko alam kung ano yung waiting time para makadaan, pero katulad niyan, no, sobrang haba. Kung titignan nyo po, ang haba nung iintayin ng mga tao na yan para makamove lang sila at makatawid dyan sa sakit ng ulong water interceptor na yan. Sa totoo lang, yung place kung saan nilagay yung water interceptor, hindi ko alam kung dyan ba talaga dadaan yung tubig. Kasi ano may intercept na tubig? Bukod dun sa direktang pagbagsak ng ulan doon, ano yung i-intercept na tubig ng water interceptor na yan? Kung hindi naman dyan na nag-stuck yung mga tubig. Diba walang use kung hindi naman din sila pupuntahan ng tubig. Sana lang tama yung location na pinili ng mga magigiting na DPWH para sabihin na nakagawa kami ng matinong proyekto. Pero again, ulitin ko lang, sinabi ni Bryce Hernandez, no? Dahil hindi na siya engineer,
engineer sila ng kakurakutan. Sinabi niya mismo na halos lahat o lahat ng mga proyekto ng DPWH Bulacan ay substandard. At ito na nga, di ba? 2014, hindi si Duterte, hindi si Marcos, ang Pangulo nun ay si Noynoy Aquino o si Pinoy. Yan na, nagdi-deliver na sila ng mga proyektong hindi pa kompleto, pero for sure nakasingil na ang mga contractors dito sa proyekto ng overpass na to. No, noong iba-vlog ko sana to, ang pangalan sana nito noon talaga multo sa overpass. Yun talaga yung title sana ng vlog na yun, pero that time na checkpoint ako, hindi ko na naalala or hindi ko na check na yung palang motor ko at that time ay expired, no? So na-confiscate yung aking lisensya. So hindi na ako tumuloy ng pagmamaneho dahil kinabukasan, no, kinuha ko na lang at binayaran ko na yung ticket ko at di ko na tinuloy yung vlog na yon. Pero eto na yung second overpass yan. Kita nyo naman, may dumadaan din naman, no? Kahit pa paano may use naman. Pero ang gusto kong sabihin dito, nasaan yung original na plano? Saan ang elevator dito? Tingnan nyo, meron siyang ramp, meron siyang pinto, no? Meron siyang ramp dito. Ibig sabihin, ito ay para sa mga PWD, no? Meron siyang pinto pero sarado, walang pindutan. Ibig sabihin, wala naman talagang elevator na nandyan. So ibig sabihin, meron siyang slot para sa elevator pero walang laman. Gaano kamahal yung elevator na box na yon na hindi naman din binili o hindi naman din dineliver, di ba? May presyo yun, milyon pa din yon. Sino nakinabang doon? Sino kumuha noon? Bakit hindi nyo nilagay? Ayun, nilulumot yung rampo, nilulumot yung daan. Kasi dapat originally para sa mga PWD, senior citizen yan. Pero dahil hindi nyo nilagay, yung mga tao na yon, yung mga matatanda at may mga kapansanan, hindi makapanik dun sa overpass. So saan sila dadaan? Siyempre dito pa rin sa regular na daanan, no? So na-defeat yung purpose nung project ng overpass dahil iilan lang yung nakakadaan. At yung most especially, yung pinakamaganda sanang use nito ay yung mga yung mga may edad, no? Yung mga PWD sana ay makakadaan kung merong elevator. Pero dahil wala, paano ka papanik doon ng naka-wheelchair ka? Paano ka papanik doon kung wala namang elevator? So bubuhatin yung wheelchair at bubuhatin mo yung may kapansanan, 'di ba? Kung merong malasakit itong DPWH Bulacan sa kanilang mga proyekto na para din naman sa mga taong bayan na nagpapasweldo sa kanila, sana ginawa, diba? Kaso parang sabi ko nga, ang budhi nila ay mas maitim pa sa gabi para malunok nila yung pinambibili na ng pagkain, no? Na alam nila na galing sa pangungurakot nila. Ang sakit lang kasi ang ganda sana ng proyekto ng overpass, no? Hindi ko alam kung nasaan yon at paano nangyari yon. Hindi ko alam kung bakit nakasingil. Kasi diba, may checking pero kaya nga ghost, diba? Hindi man lang siguro pinicturan lang, sarado yung pinto at sinabi completed yung project kahit hindi naman talaga. Sana tinignan nila gumagana ba wala nga pindutan man lang yung elevator. Ibig sabihin walang way talaga para i-operate yung elevator dahil wala talaga. Ngayon nung sinubmit ito na completed na, alaman lang bang test run? Hindi man lang ba sinubukan kung merong elevator na pupunta na kahit na ang humihila kalabaw? Ay nako. Kaya yung investigation na nangyayari ngayon sa Senado, sa ICI, sana palalimin pa. Dahil hindi lang panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, may mga nangyari din for sure na siyempre DPWH yan na nanguna sa pag-iimplementa ng
proyekto na kung saan may mga kumita. Hindi ko sinasabi na DPWH lang yan. Nako, hindi pala to 3, no? 4 pala yan. So yung unang nadaanan natin yung sa CEU, yung pangalawa nating nadaanan sa may BSU. Aray ko, kuya, pinilit mo, gasgas yan. Yung pangalawa nating nadaan ng overpass ay sa CEU. At ito naman sa may Robinson's Place, Malolos. Another overpass yan sa Robinson's Place, Malolos, na papakita ko sa inyo na wala din niyang elevator. Wala din niyang naka-install na kahit anuman dyan sa loob niyan. Dahil kung meron, lalo dito sa lugar na to, maraming pumupunta ng Robinson, no? Maraming pumupunta sa mall. De sana kahit papaano may mga tao na dumadaan at sumasakay sa elevator na yan. So tingnan natin. Ayun, no. 'Di ba? 'Di ba? Doon, no. Sarado, walang laman. Ito, oh, wala yung dito sa may Robinson, may pintuan. Pero walang daanan papunta. Ay nako. Wala man lang bang nakakakita niyan para sabihin na bakit merong daan ng elevator dito? Pero kung ikaw ay wala man lang ramp, buti pa dun sa CEU may ramp kahit walang lamang elevator So yun yung pangatlo. So nakakatatlo na tayong overpass na walang laman yung elevator, no? Pero sa original design nung proyekto na yan, meron yan. Nakakatawa pa nga itong sa Robinson's Place, Malolos Bakit nakakatawa? Grabe, hindi na nilagyan ng ramp. Wala na talagang ramp kung hindi na talaga planong lagyan ng elevator. Kasi yung may ramp pa kahit paano Etong sa Robinson, putek yung dadaanan para makapasok. Ay nako, diba? Sablay na sablay. So ito na yung pangalawang water interceptor daw na nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga motorista. Kita nyo naman, kahit motor na nagdadaan, hindi makadaan ng maayos dahil walang madaanan. Dahil isang taon na tong mahigit, hindi pa rin siya natatapos at hindi namin alam kung hanggang kailan ba ito matatapos, no? Ang masakit dito, knowing na ito ay substandard according to sa isang magiting na engineer ng DPWH, no? Ay substandard. So paano yan, no? I mean, nagpapakasakit tayo dito sa isang proyekto na hindi mo naman alam kung gagana. Basta na lang sumulpot dyan yan. Nakita ko nga yan pinagmamalaki pa yan ni Bryce. Nasabi pa niya ay pasensya na po kayo sa abala sa ngayon, pero ito naman po yung makakatulong sa atin sa baha. Wow. Nasaan ka ngayon, boss? Habang nilustay mo yung sandamakmak na milyones ng Pilipinas, ito yung pinapaasa mo sa aming water interceptor na hindi namin alam kung gagana at di namin alam, no? Di namin alam na sabi daw ang proyekto na to ay mag-intercept ng project ng water, tapos ay yun daw mga tubig na maiipon dito ay pwedeng ibigay sa mga like prime water, no? Sa pangsakit ng ulo, like prime water o kung sino man yung water district na namamahala ng tubig, kung just in case na naubusan na ng tubig or sa palayan, ay pwedeng ibigay yung mga tubig na maiipon dito. Yan yung sabi nila. Ang tanong, parang ang taas naman ng lugar na to, although itong portion na to binabaha to pero dun sa pinaglagyan, hindi ko alam kung lumalaki ba yung tubig doon every time na merong ulan.
So hindi ko po alam, no? Kita nyo naman, kahit na mga motor hindi makadiretso ng maayos dahil ilang lanes na kami dito, 3, pero lahat kami magkikita-kita dun sa pinakadulo na isang lane lang din ang pagkakasyahin namin yung sarili namin. Isang taon, no? Isang taon na ganito yung sistema, isang taon yung ganito yung tinitiis ng mga hindi lang tiga Malolos, maging ng mga ilang pang mga dumadaan dito sa Malolos, no? Isang taong mahigit na yan. Although nakikita naman namin na ayan na, may mga semento na, pero kailan nyo to balak buksan? I mean, kailan nyo to balak ipakita sa taong bayan na gumagana tong water interceptor na to? Sana lang sa pamamagitan talaga nito may maipon kayong tubig na mapapakinabangan. Hindi yung tubig na sasabihin ng treatment facility ng kung sino man ang sasalo niya na hindi namin mapakinabangan kasi kung ano mang reason na pwede nilang ibigay. Sana lang talaga gumana kontra baha, gumana pang supply ng tubig. Kasi sobrang sakit na ng ulo na dinudulot nito sa mga taga Malolos at iba pang dumadaan dito. Hindi na sulit yung pag-iintay. Tignan nyo tignan si Tatang isa, nagsiselfone yan. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagsiselfone din si Kuya. 8, yung pa isa, Siyam na gumagawa ng isang malaking proyekto. Paano matatapos yan? Sige nga, paano matatapos tong proyekto na to? Diba? Hanggang ngayon binubungkal pa rin. Mula noon binubungkal na, hanggang ngayon binubungkal pa rin. Ano to? Wow, mali. Paulit-ulit lang. Anyway, sana gumana para kahit papaano mabawasan ng konti yung galit ng mga tao sa inyo. Dahil kung di rin yung gagana, pagdating ng panahon hindi pa rin kami makadaan na maayos dyan kasi may tubig na malaki. Ay nako kayo, hindi ko alam kung ano pa pwedeng sabihin sa inyo. So ito na yung pang-apat. Ito na yung pang-apat na overpass. Ito naman, napapakinabangan naman to ng mga tiga Marcelo at iba pang mga eskwelahan na dumadaan dito para sumakay ng jeep dun sa kabila. Yan. So yan, nakita nyo na dito na dun pa lang, dito pa lang sa malayo, makikita nyo na dito pa lang sa malayo, makikita nyo na yung elevator walang laman. Ayun kita nyo yan. Ayun tignan nyo yan dito pa lang makikita nyo na walang laman yung elevator na yan. Diyan nakatali yung aso, walang laman, wala rin pindutan o kahit na anong provision na lalagyan talaga ng elevator yang overpass na yan. So apat na overpass na nakadesign na may elevator pero hindi nilagyan ng elevator. Walang elevator na gumagana, walang elevator na magagamit ang mga PWD, ang mga may edad, mga senior citizens at maging yung mga bata. Kahit sabihin pa nila na kaya naman pumanik, pero iba pa rin kung merong magagamit na elevator sana yung mga tao. Pero dahil wala naman talagang naka-install na elevator sa apat na overpass na yun, hinahanap lang, So meron tayong ghost project, ghost elevator, multo sa elevator dito sa apat na overpass ng Malolos. So yan yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon, na yan ay
itinatayo na noong 2014. Bakit ko alam na 2014? Kasi noong time na magkakabit sana kami ng tarpaulin dyan sa overpass na yan, at pumunta kami sa munisipyo, pumunta kami sa provincial government para magpaalam, para magkabit ng tarpaulin dun sa overpass. Sinabi sa amin na dun kami sa DPWH Bulacan magpaalam. Okay? Kaya alam namin na sila yung implementing agency, sila yung gumawa, dahil sa kanila kami kailangan magpaalam. So dun pa lang, noong 2014 pa lang, alam na namin na nandyan na yung project na yan. Kung isipin natin, no, marahil sinisisi natin ngayon yung korupsyon nangyayari sa panahon ni Marcos, panahon ni Duterte. Pero ang DPWH na corruption, nandyan na yan. Even sa panahon ni Pinoy, lalo nung siguro panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, dahil alam naman natin itong famous na railway system natin na mula daw Clark hanggang doon sa Manila ay una yang inutang sa bansang China nung panahon ni Macapagal-Arroyo. Pero hindi nagawa nung panahon yan, at hindi malaman kung ano na nangyari dun sa pondong inutang sa China. Malamang binabayaran natin yon, pero paano yun? I mean, hindi naman naipagawa yun under China. Ang gumagawa ngayon ng proyekto na yan ay Japan, no? So panahon pa lang yan ni Macapagal-Arroyo, nandyan na ang korupsyon sa DPWH. O marahil yung mga sumunod, mga nauna pang mga administrasyon, nandyan na ang korupsyon sa DPWH. So yung pinakita ko po sa inyo today, no, ay yun lamang 4 na overpass na napansin ko noong time na yon, na merong i-deliver pero hindi naman po kompleto, hindi naman po nalagyan ng elevator. So sana makita pa din ng ICI, no, hindi lang yung flood control, hindi lang yung malalaking proyekto na bilyon-bilyon, sana mapagtuunan din ng pansin yung mga bagay na maliliit na kung saan kumita pa din sila, no, nakurakot pa rin nila. So yan lang po yung aking vlog for today tungkol sa GOES Elevator at sa sitwasyon din ng traffic sa Malolos, no? Again, marami tayong sinisisi sa nararanasan natin ngayon, pero hindi natin may kakatwa na hindi rin tayo nagbabantay at hindi rin tayo nagiging marunong sa pagpili ng mga sumusunod nating mga leader. Ang nangyayari lang ay parang sinisikmura lang natin at nilulunok lang natin yung panloloko sa atin, at pagpapayaman nila, pagnanakaw nila, nakulong na't lahat, ibinabalik nyo pa rin sa posisyon na nagpo-photobombing lang, halal nyo na. Ay nako, sana sa mga susunod na halalan ay maging matalino tayo, no? Wag na yung pangsarili natin na ang intindihin natin. Iniisip natin na may binigay si ganito, may binigay si ganyan sa atin. Hindi po. Isipin nyo yung kinabukasan ng inyong mga anak, no? Wag natin sanang ilugmok ang Pilipinas. Ang tingin na kasi sa atin ngayon ng ibang bansa ay isang bansa na hindi na mapagkakatiwalaan ng mga mismong namumuno. Pero yun po, ang dollar exchange ngayon ay nasa 59 pesos na. Sobrang laki na po niyan. Sobrang bagsak na po ang piso. At ang sabi ng mga eksperto, ito dahil sa wala nang confident, hindi na confident ang mga mamumuhunan, ang mga tao sa Pilipinas dahil sa korupsyon na nangyayari sa atin. So yun lang po, at yun lang po ang aking nais i-share sa inyo for today, no, habang ako'y bumabiyahe papuntang Bulacan. Maraming salamat sa panonood, at okay lang magalit, no? Pero i-point natin yung energy natin sa pinaka root cause nito. At sana, katulad ng sinisigaw natin, mga kurakot, ikulong na yan. At sana nga, yung pangako ng ICI, pangako ng DPWH,
at pangako ni Presidente Bongbong Marcos bago magpasko, which is in 1 month na lang, no, ay may makukulong. Sana nga may makulong, sana nga may managot, at sana lahat at hindi lang iilan o yung obvious lang na naging front. Sana maging yung mga nagmanipula ng budget, nagmanipula ng proyekto, lahat sana ay managot. Nang sa ganon ay makamit natin yung hustisya, at nang sa ganon ay maibalik natin yung confidence level ng Pilipinas pagdating sa pamumuhunan ng ibang bansa. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas kung papalagpasin lang natin ang nangyari sa atin. So sa aking mga kababayan, sana po ay maunawaan natin ito. Sa maliit at sa malaki, dapat po ay habulin natin sila. At dapat po ay sa maliit at sa malaki, yung mga namumuno sa atin ay dapat po ay napagkakatiwalaan natin. Wag po sana na okay lang sa atin kung 1 milyon lang yung kinurakot. Napakahirap pong kitain ng pera na yan, at hindi po lahat ng Filipino ay nakakahawak ng 1 milyon. Marahil yung ibang mga Pilipino 50 pesos, 100, 150, 200 lang yung kayang mahawakan sa isang araw. Samantalang yung mga kurakot, yung mga engineer, nagpapatalo ng milyon-milyon. Ang pinag-uusapan sa Senado, bilyon-bilyon. So yun lang po. At nakakalungkot mang isipin na sa mahabang panahon hanggang ngayon nagpapauto pa rin tayo. Sana magising na tayo sa 2028, no? Piliin natin yung tunay na maglilingkod, piliin natin yung mapagkakatiwalaan, piliin natin yung may magandang track record. Kung nakulong na yan, kung may kaso na yan, huwag nyo na iboto. Kasi the fact na nagkaroon na siya ng kaso, ibig sabihin merong ginawa, may nangyari. Sabihin man nila na hindi napatunayan, may nangyari pa din. So yun lang po. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Alam.